na namang may mabubuong bagyo sa susunod na linggo. Multiple tropical areas minomonitor sa Pasipiko. Ulan sa Pilipinas, tataas ang tsansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Para sa pinakabagong ulat ng panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Mga kababayan, ngayong araw narito ang lagay ng panahon sa kasalukuyan. Patuloy nating minomonitor ang lumalawak na cloudness and moisture sa silangang bahagi ng Pilipinas na konektado sa mas aktibong bahagi ng Western Pacific. May isang malawak na rain area na papalapit sa ating bansa na maaring magdala ng mas mataas ang tsansa ng pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar. Ngunit hindi lang ito ang ating binabantayan. Sa likod ng sistemang ito, mula Micronesia hanggang Marshall Island hanggang sa Guam at Northern Mariana Island, nakikita natin ang 2 hanggang 3 posibleng lugar ng tropical development. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong bagyo at wala pa ring direktang banta dito sa ating bansa. Ngunit tumataas ang tsansa ng development sa mga susunod na linggo. Ayon sa mga weather models, may posibilidad ng tropical depression formation at posibleng mag-develop habang papunta ito sa kanluran. Isa rin sa dahilan ang mainit na karagatan na umaabot mula 29 hanggang 30 degrees Celsius at mababa ang wind shear sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito ay pabor sa pagbuo ng mga bagyo sa mga susunod na linggo. Mga kababayan, ngayon ipaliwanag natin ito sa mas simpleng paraan. Ang nangyayari ngayon ay parang nag-iipon ng enerhiya o lakas ang atmosphere. Habang umiinit ang dagat at dumarami ang moisture, mas nagiging aktibo ang panahon. Mas tumataas ang tsansa ng pagbuo ng mga bagyo. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng low pressure area o LPA ay nagiging bagyo at hindi lahat ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit ang malinaw, papunta tayo sa mas aktibong panahon ng bagyo. At sa short-term forecast, mga kababayan, mas marami ang pag-ulan, mas mataas na chance ng thunderstorm at posibleng makatulong sa matinding init na nararanasan natin sa buong bansa. Mga kababayan, karaniwan sa ganitong panahon ng taon, ang late April hanggang sa May ay nagsisimula ng maging aktibo ang Western Pacific. Ito ay tinatawag nating pre-typhoon season transition. Sa mga nakaraang taon, dito nagsisimula ang unang mga bagyo, dito rin tumataas ang thunderstorm activity. Ito ang tinatawag nating pre-typhoon season transition. Sa mga nakaraang taon, dito nagsisimula ang unang mga bagyo at dito rin tumataas ang thunderstorm activity. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy tayo nagpapaalala sa safety reminders, magdala ng payong araw-araw bilang pananggalang sa matinding init at biglaang pag-ulan. Iwasan ang outdoor activity kapag mayroong thunderstorm. Huwag magtago sa ilalim ng puno kapag kumikidlat at bantayan ang flood-prone area. Uminom ng maraming tubig kung kayo ay nakababad sa mainit na panahon. Sa buod na ating balita, may paparating na rain area sa Pilipinas at mayroong 2 hanggang 3 areas ng posibleng tropical development sa bandang Pasipiko. Wala pang bagyo sa ngayon, mas nagiging aktibo na ang panahon sa mga susunod na linggo. Tataas ang tsansa ng pag-ulan sa buong bansa. At dumako naman tayo sa lagay ng panahon. Sa araw na ito, matinding init at biglaang ulan. Easterlies ang nagdudulot ng pagbaha at pagguho sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Ito ang mainit at mahalumigbig na hangin na bumula sa karagatan na nagdadala ng init at panakanakang pag-ulan. Sa lugar ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur kasama ang Zamboanga del Sur at Misamis Occidental, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Posibleng epekto nito ay ang flash flood, landslide at katamtamang hanggang sa minsanang malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila at sa buong bansa, mararanasan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain shower o thunderstorm. Mabala sa ating mga kababayan sa oras ng malalakas na thunderstorm at biglaang pagbaha, pagguho ng lupa ay posibleng maranasan sa inyong lugar. Para naman sa hangin at karagatan, sa Southern Luzon at Visayas at Mindanao, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman from east to northeast na may alon mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa Northern at Central Luzon, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman na manggagaling sa east to southeast na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Paalala sa ating mga kababayan, ligtas pa rin ang karamihan ng baybayin, ngunit mag-ingat sa biglaang pagbabago ng panahon sa inyong lugar. Sa ating temperatura, maximum temperature umaabot sa 35.5 degrees Celsius at ang minimum temperature naman ay nasa 25.7 degrees Celsius. Mga kababayan, mataas ang heat index, maalisangan ang pakiramdam at posible ang heat exhaustion ay maranasan sa may init na lugar dito sa ating bansa.
Para sa ating astronomical information sa Metro Manila, sumikat ang araw kanina bandang alas 5:35 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 6:12 ng hapon. Mga kababayan, sa ganitong sitwasyon natin ngayon, mainit sa umaga, maalinsangan sa tanghali, at uulan naman sa bandang hapon o gabi. Ito ang tinatawag nating init-ulan pattern dulot ng easterlies. Habang umiinit ang lupa at hangin, nabubuo ang ulap at nagiging thunderstorm. Kaya kahit maaraw sa umaga, posibleng umulan bigla sa bandang hapon. Sa ganitong panahon ng taon, karaniwan na ang ganitong setup. Pre-summer pattern, mas madalas ang thunderstorm, mas mataas ang humidity. Ito ang simula ng mas aktibong weather condition bago dumating o sumapit ang tag-ulan season. Sa karagdagang balita, easterlies ang umiiral sa buong bansa. Sa lugar ng Mindanao, mas malalakas pa ang ulan na mararanasan. Sa Luzon at Visayas, merong isolated thunderstorm at mataas ang init na umaabot sa 35.5 degrees Celsius. Posible ang flash flood at landslide sa ilang mga lugar. At dako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 34 verse 4, hinahanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Mga kababayan, sa gitna ng init, ulan at panganib, paalala na hindi tayo nag-iisa. May gabay at proteksyon na maaari nating sandigan sa bawat araw ang ating Panginoong Hesus. Kaya patuloy tayong magtiwala at manalig sa kanyang kapangyarihan at magagawa sa ating buhay. At yan po ang ating update sa panahon. Ito ang PNN, Panahon News Network. Lagi maghihanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share at subscribe na para sa mas maraming weather updates. Ito ang PNN. Hanggang sa muling ulat panahon.